Alert! 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 Guys, itong video na ito or itong news na ito ay nagawan ko na noong isang araw pagkatapos nga ng Typhoon 15. So, pinakita ko dyan sa inyo guys, dyan sa baba, yung aftermath or yung pagkatapos ng bagyo. Pero hindi natin alam kung ano ang tunay na dahilan kung bakit nagkaroon ng ganyan guys. Ito nga ang video yung nasa likod ko at ito naman yung video kung saan nangyayari yung actual kung bakit nagkaganyan ang mga bahay dyan, ang mga poste dyan. So, noong September 5 nga guys, bandang 1:00 ng hapon, hindi pa naman talaga naglalandfall yung Typhoon 15 or yung Typhoon Paksay, ay dinaanan nga ng malakas na buhawi ang Makinohara City, Shizuoka Prefecture. So, may Pilipinang nag-comment dito, hindi ko maintindihan kung sa TikTok or dito sa Facebook, na taga Shizuoka daw siya, pero hindi niya daw alam yung nangyari na yan. Hindi niya daw alam yung ganyang insidente. Marahil hindi niya nabalitaan, or hindi siya nanonood ng balita, or malayo siya dyan. Dahil ang tinamaan lang ng buhawi ay 4 na city sa may Shizuoka Prefecture. At ang epicenter nga guys ay ang Makinohara City. Ito ang namalmaan. Kung saan guys, nagkanda-tumba yung poste. Yung mga bahay halos makalbo. At yan, nakikita nyo yung trailer truck na yan? Trailer truck yan. Yan. Isipin nyo, tumaob. Gaano kabigat ang isang trailer truck? Kulang na lang siguro ay buhatin. Dahil hindi mabuhat, tinaob na lang. Ayan guys. Ganyan kalakas ang buhawi guys. So ngayon guys ay September at panahon nga ng bagyo sa Japan. Kailangan tayo ay maging alerto at maingat bilang mga Pilipinong naninirahan dito sa Japan, nagtatrabaho dito sa Japan. Dahil nga po ang panahon ngayon ay hindi na natin sukat akalain na mangyayari ang mga natural disaster. Malulupit na ngayon guys ang natural disaster. Kung bagyo ay hindi lamang bagyo. Kung ulan ay hindi lamang ulan. May kasama laging panganib guys. Kasi nga, iba na ang panahon ngayon. Kaya tuwing may announce po ng bagyo ay maging alert po tayo, maging vigilant po tayo sa nangyayari sa paligid. Lalo-lalo na ganyan guys, may dumadating na biglaang buhawi or tornado. Gaano katitibay ang mga buildings, bahay dito. Yung mga tawag dito, yung mga sasakyan nga tumaob guys. Mga sasakyan mismo itinaob. Ayan, at makikita nyo naman talaga yung aftermath ay talagang nakakapanlumo. So, tumagal daw yan guys ng 10 to 15 minutes. Gaano katagal yung 10 to 15 minutes? Matagal din yun. So, habang pinapanood nyo yung video ko, ganun, imagine niyo na lang yung 10 to 15 minutes na walang humpay ng ikot ng ikot. Wala din gaanong nakakuha ng video guys. Dalawa lang nakita ko nag-post ng nakitaan nila ng video. Kasi nga guys, siguro hindi na nila nagawang mag-video dahil ikaw ba naman ang nasa ganyang pangyayari? Sabi nga nung isang testigo dito, so nakakita, sabi niya, para lang sa pelikula yung napapanood niya. Pero actual na pala na nangyayari sa kanila guys. So nakakatakot yung mga ganitong natural disaster. Hindi naman natin yan maiiwasan kahit pa sabihin tayo nag-iingat. Pero mabuti yung tayo ay alerto. Alam natin kung saan tayo magtatago. Just in case na may ganito. Siyempre, doon tayo magtatago sa mas matitibay na lugar. Kung saan hindi madadala ng hangin. Ikaw ay pagka ganyang may buhawi, siyempre, doon tayo sa mga ilalim, sa mas mailalim tayo po pwesto. At dun sa safe ang ating mga ulo, hindi tayo mababagsakan ng kung ano-ano guys. Dahil ultimong trailer truck guys nga ay iniangat pa eh. Ayan o, itinaubo. Gano'ng kabigat yan. So yun na lang ang imagine ninyo kung gaano naging kalupit ang buhawi na yan. Wala na siguro talaga nakapag-video dahil sa sobrang lakas ng buhawi.
So, yun lang guys. Ini-update ko lang kayo dito sa balitang ito. Thank you so much for watching at mag-ingat na lang kayo. Panoorin nyo na lang dyan. Hindi ko nilagyan ng sound dyan kasi baka makopyright. Pero yan yung kaunti lang naman talaga yung video na yan. So, yan. Panoorin nyo na lang po. Thank you so much for watching. Kung walang marites, hindi ko nalimutan na yan, malilate kayo sa latest.